Lieutenant Colonel Conor Anthony Canlas, Group Commander ng Tactical Operations Group ng Philippine Air Force, ginawaran ng Department of National Defense, National Disaster Risk Reduction and Management Council ng Gawad Kalasag. Siya ang ating bibigyan ng pagpupugay sa mga kabayanihan ng kawal Pilipino sa ating... Ito ang katotohanan. At ngayon, tunghayan natin ang mga kasaysayang nakapaloob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang mga kwento ng mga tunay na bayani at mga karanasan ng mga kawal Pilipinong naglilingkod sa bayan. Ito ang katotohanan dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan. Ang mga tropa ng Tactical Operations Group 10 ng Philippine Air Force na nakabase sa Cagayan de Oro City ay pinarangalan ng NDRRMC Gawad Kalasag. Ito ay pinangunahan ni Lieutenant Colonel Conor Anthony Canlas, ang commander ng TOG 10 Cagayan de Oro City. Si Lieutenant Colonel Conor Anthony ng Philippine Air Force ay 26 na taon nang nanunungkulan sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Taong 1985 nang siya'y pumasok sa pamosong Philippine Military Academy. Siya ay pangalawa sa 8 magkakapatid nina retired Colonel Oscar Canlas Sr. at Mrs. Maria Consuelo David ng Lipa City, Batangas. Unang-una po nung na-assign ako sa Lipa as a flight instructor, ako ay na-molde na magsilbi sa sambayang Pilipino in terms of training. Pagkatapos po nun, ako ay na-assign din sa iba't ibang sangay ng Philippine Air Force at Armed Forces. Particularly po dun sa AFP Medical Center, ako ay nagsilbi din doon bilang logistics officer na layunin din po maayos ang sistema upang mas maanong serbisyo sa pasyente. Yung mga gamot, mga ganun, kasi medyo may problema yung delivery of medicines. So kahit pa paano po naka-contribute tayo doon. Tapos yun po sa pagiging staff officer ko. As commander naman po dito ngayon sa Tactical Operations Group 10, kami po ay nakikipag-ugnayan sa mga tao doon sa hindi naaabot ng serbisyo ng gobyerno through medical and dental civic action activities para may paramdam namin sa kanila na may concern at may pangangalaga ang gobyerno sa kanila kahit sila ay nasa malayo. Ito po rin ay sang-ayon sa aming Philippine Air Force core values na in-step, yung integrity, service above self, teamwork, excellence, and professionalism, na pagka ito ay na-instill sa bawat puso ng sundalo at ng opisyal ng Philippine Air Force at ng buong Armed Forces, mas maduwag ang pagsiservisyo namin sa bayan kasi nagiging committed ang aming attitude at character dun sa aming sinumpaang tungkulin. Napasabak na po ba kayo sa mga combat operations? Saan po? Ako po ay napasabak nung ako ay second lieutenant sa Davao Oriental. I had 2 major encounters there. Yung first encounter ko po mga 30 minutes lang. Tapos mga 1 week later, another encounter which is mga 4 hours nagtagal. Yun ang medyo hindi ko malilimutan kasi namatayan kami ng sundalo at saka ng isa kong kaklase. Kaya ako po nung panahon na yun nasa Philippine Constabulary pa dahil nung pagka-graduate ko ako ay kumbaga marcher ng Philippine Constabulary. Subalit nung nagkaroon ng PNP law nung na-effect nung 1991, I opted to stay with the Armed Forces and join the Philippine Air Force. So other than that, ang mga experience ko po sa mga military operations, yung mga drug-related cases in support to police operations sa anti-drugs sa Mindoro, nung ako rin po ay nasa Lipa.
Batay pa sa kwento ni Lieutenant Colonel Connor Anthony Canlas, kanyang napangasawa si Miss Mary Grace Palanca at nagkaroon ng 4 na anak, 2 babae at 2 lalaki. Ayon pa sa kanyang kwento, sila ay nagkakilala sa Camp Crame habang nag-aaral siya ng intelligence course nang siya ay kabilang pa sa defunct Philippine Constabulary. Meron na akong 2 college, isang high school, tsaka isang grade 4. Saan kayo nagkakilala? Nagkakilala kami nung nag-undergo ako ng basic intelligence course sa Quezon City sa Crame noon. Nagkita kami doon. Tapos noon niligawan ko, kinasal kami. Tapos ang maganda sa kanya, yung father niya was also military before. So naiintindihan niya yung trabaho ko. Madali man siya mag-adjust. Siyempre nadi-deploy ka sa ibang lugar. So hindi mo laging kasama ang family mo. Pero I make it a point na pag nasa nasa Manila, I spend quality time with them para hindi naman nila maramdaman yung absence namin. Yun ang ginagawa ko. Gaya ngayon, nandito sila sa Manila, ako nasa Northern Mindanao, Cagayan de Oro. When there's opportunity to go home, I spend quality time with them. Tapos balik din kagad sa assignment ko sa Mindanao. So parang doing different roles at the same time. So, buti na lang may technology tayo no? Somehow meron tayong constant communication sa kanila kahit malayo. Ano itong award na nakuha mo rito? Nakuha po namin yung Gawad Kalasag for heroic deed, group category as a unit. So anong naginawa ninyo at binigyan kayo ng ganyang klaseng award? Kasi po dun sa area namin sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, meron pong mga malalaking rivers doon. Pagka malakas ang ulan, kahit continuous mga 2.5 hours pataas, siguradong magbabaha na kasi mababa yung lugar eh. So marami po nakatira doon sa alongside ng river, sa Iponon River tsaka Cagayan de Oro River. Madalas po nag-overflow pagka tuloy-tuloy ang ulan. So marami pong naanod na bahay, maraming naanod na tao. Sa ngayon po ang Philippine Air Force TOG-10 binayayaan po ng konting magagandang equipment sa pag-rescue. Meron po kami 2 helicopter doon. Although hindi po primary rescue helicopter siya, pero magagamit po siya sa rescue. Meron po mga basic survival rescue equipment doon. May rubber boats, may mga tali. Ang karamihan po kasing nagagamit sa flood rescue yung mga rubber boats, tsaka yung aming 6x6 kasi capable siya medyo sumulong sa baha, hindi siya masisira. Plus, of course, yung dedicated personnel namin to help the victims. Yun po. Parting words mo sa ating mga kababayan, partikular sa ating mga kababayan, mga kabataang gustong sundan ang yapak ng mga sundalo. Sa mga kabataan po na nais maglingkod, tunay na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino, at the same time gustong ng konting challenge sa buhay, ang pagiging sundalo po ay isa sa mga nararapat na karir para sa inyo. Hindi lang po mag-i-improve ang inyong karakter, hindi lang po may improve ang inyong katapangan at commitment. Ito po magdudulot po ng development, upliftment at tulong sa ating kapwa Pilipino. Ito po kumbaga sacrifice din dahil buhay din po ang minsan kapalit upang magampanan ang tungkulin ng isang sundalo o opisyal ng Armed Forces of the Philippines. So sa ating mga kabataan dyan na merong dedikasyon, merong commitment at nais maglingkod,
Ang pagiging sundalo o pagiging opisyal po ay ang isa sa mga choices, o isa sa pinakamagandang choice na upang maglingkod sa ating sambayan ng Pilipinas. Inyong natunghayan ang mga kwento ng mga karanasan sa buhay at pag-ibig na naglilingkod sa sandatahang lakas ng Pilipinas, si Lieutenant Colonel Connor Anthony Canlas ng Philippine Air Force, Commander ng Tactical Operations Group na nakabase sa Cagayan de Oro City, magiting na opisyal ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas. Isa lamang siya sa mga kawal na naglilingkod sa bayan na may hahamping sa mga buhay na bayani, kaya't siya ay aming binibigyan ng pagpupugay bilang isang kawal sa makabagong bayaning Pilipino. Ito ang katotohanan. Inyong natunghayan ang isang tunay na kasaysayang nakapaloob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang katotohanan. Subaybayan ang susunod na mga pagtatanghal ng mga kwento ng mga tunay na bayani at karanasan ng mga kawal Pilipino na naglilingkod sa bayan. Tuwing araw ng linggo, alas 4 ng umaga sa palatuntunang Defense Corner ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan.